Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I'll just give a short reminder to us all. May reminder para sa atin. So a few days ago, may nag-lecture dito, di ba? About haya. Ano yung haya? What is haya? It's shyness. Shyness. So what is the two things that if a person has one of them, he won't really be able to seek knowledge? Ano yun? Haya, yung shyness, at saka pagpamamalaki. Pagmamalaki. Yung kibr na yun. So sa atin, ano ba yung kibr na yun? Sa atin lang, sa tingin natin. Ano yung kibr na yun? So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haqq. Sabihin, it's when you deny the truth. Sabihin, binigay na sa iyo yung evidence, binigay na sa iyo yung katotohanan, pero ibig sabihin may katiting ka na kibr sa puso mo, gina-reject mo na. Dahil lang sa kibr na yun sa puso mo. Waghamtun nas, at saka waghamtun nas, ibig sabihin niya, when you look down on people. Anong ibig sabihin niya yun? Sabihin, pamamaliit mo sa mga tao. Sabihin, sa tingin mo na mas magaling ka. Siya, mas slow siya magbasa ng Quran, pero ikaw, mas mabilis ka magbasa, sa tingin mo na mas magaling ka. Pero hindi mo alam na siya mas dedicated siya magbasa ng Quran, bigyan mo yan ng oras, mas mataas pa yan sa'yo. Kaya kahit isang atom lang na kibr sa ating puso, dapat alisin natin yung lahat. Kahit isang hint lang. Sabihin man natin na, isang hint lang yun, isang atom lang yun. Parang kalit-lit naman yun. Pero sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Whoever has an atom of kibr in his heart, la yadkhulul jannah, will not enter paradise. Kaya kahit na isang hint lang na kibr sa ating puso, dapat alisin natin yung lahat. Dapat manaliksik tayo ng kaalaman para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi para mas malaking tao tayo dito sa mundo. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hitanu fil bahr. Ang pananaliksik ng kaalaman ay obligado sa lahat ng mga Muslim. Ano ba tayo dito? Muslim tayo lahat dito. So, fard na sa atin, faridatun ala kulli muslimin. Kailangan tayong manaliksik ng kaalaman. Ang pananaliksik ng kaalaman ay obligado sa lahat ng mga Muslim. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hitanu fil bahr. At katotohanan na ang taong nananaliksik ng kaalaman ay nananalangin ang lahat ng mga bagay para sa kanya. Hatta al-hitanu fil bahr. Kahit pa yung mga isda sa dagat. Kaya lahat ng mga bagay nananalangin para lang sa iyo dahil nananaliksik ka ng kaalaman. Kahit mga yung mga isda sa dagat. Kaya tayo lahat tayo ay Muslim tayo lahat at dapat tayong manaliksik ng kaalaman dahil ito ay obligasyon natin sa ating religion. Iba nga ang karir natin dito sa mundo, mga doktor, mga engineer, nagtatrabaho tayo sa airport. Pero tayo, ano ba tayo? Muslim tayo. Kaya kailangan natin manaliksik ng kaalaman dahil in the end of the day, we are all Muslim in this world. So, what do we want in our life? Do we want money? Gusto ba natin ang pera? Nadadala ba natin ang pera sa kabilang mundo? O gusto ba natin ang kaalaman? Nadadala ba natin ang kaalaman sa kabilang mundo? Yes. So, gusto ba natin ang akhirah?
Gusto ba natin ang kabilang mundo? Talabul ilm. Manaliksik kayo ng kaalaman. Manaliksik tayo ng kaalaman. Gusto ba natin ang dunya na ito? Gusto ba natin itong mundo na ito? Talabul ilm. Manaliksik tayo ng kaalaman. Gusto ba natin maging closer sa Allah subhanahu wa ta'ala? Gusto ba natin malapit? Mas malapit sa Kanya? Sa Allah subhanahu wa ta'ala? Fa'alayka bil ilm. Then upon you is knowledge. Sabihin, manaliksik tayo ng kaalaman. Kaya, yun. Dapat lang tayo manaliksik ng kaalaman dahil tayo ay Muslim. So we should all seek knowledge because we are all Muslim and it's an obligation for us all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Next.